Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Oh, eto na mga pre. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Si Harry Roque, plastic talaga yan. 'Di ba? O, pinaplastic lang talaga yan si Sara Duterte. Hmm. Saan ba yun? O, ayan. O, pinaplastic lang po talaga yan ni Harry Roque. Etong si Sara Duterte. Kasi alam nyo ba bakit? O, pakikinggan po natin ngayon ang balitang ito. Ayan. O, kasi si Harry Roque po ay walang tiwala dito kay Sara Duterte at alam ni Harry Roque na hindi naman talaga mananalo yan si Sara sa 2028 election. 'Di ba? Hindi mananalo. Ito. Play po natin ang video ito. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa surveys, Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Dahil sa totoo lang. Narinig yun po yun, no, pre? Malabo po daw mangyari na itong si Sara Duterte ay mananalo po sa 2028 election. 'Di ba? Malabo. Wala na. Unang-una, alam ni Harry Roque na bobo yung kanyang vice president. Bobo. 'Di ba? Bobo. Alam ni Harry Roque yan. Kaya nga lang, no choice na po si Harry Roque. Kaya na pinagtatanggol si Sara Duterte. No choice na po. Alam niyo bakit? Wala pong tatanggap na kay Harry Roque. Sa pula, hindi siya tanggap. Sa dilaw, hindi siya tanggap. Sa pink, hindi siya tanggap. Sa mga Duterte, 50-50 pa. Yung iba, sinusuka na siya. Saan pa ba lulugar yan? Di ba? So, rinig nyo naman, di ba? Mga dides, hindi naman kayo bingi, di ba? Hindi kayo bingi, narinig nyo yung sinabi ni Harry Roque. Isa-isahin natin yung kanyang sinasabi. Pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, ayan, sa Vengador, sa Ballpoint Man, ayan kalimbangin nyo na po yan, mag-like na po kayo dyan. Ayan. Okay? So, sino ba itong walang, may mga, lahat po ba? Lahat po ba dito, mga sulit to, or baka mamaya may DDS, ha? May mga nagpapanggap minsan pero mas maganda sana may DDS dito para makita nila to. Diba? Kasi ang video ko na ito ay sampal sa inyo to. Para talaga to sa inyo. Diba? Ayan na, mag-like na po kayo dyan. Eto na, isa-isahin po natin. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Alam nyo na, ibig sabihin, malabong mangyari yan na si Sara Duterte ay maging presidente ng mga tanga. Sa tanga pwede. Pero presidente ng Pilipinas, hindi pwede. Malabong mangyari yan, di ba? Napakalabong mangyari pag ganun. So, ano sa tingin nyo mga pre? Ano sa tingin nyo? Pabor ba kayo sa sinasabi ngayon ni Harry Roque? Pabor po ba kayo o siyempre pag DDS ka, hindi ka pa pabor? Hindi ka pa pabor dyan. Ang sasabihin mo, wala, si Harry Roque, duplikara yan. Diba, yari ka Harry Roque, bakit ka kasi nagsalita ng ganyan? Lalo ka tuloy aawayin ng mga kapwa mo tanga ngayon. Diba? Ng kapwa mo bobong didilis. Tuloy natin. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa surveys, Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Malabong mangyari. Malabong manalo. 'Di ba? Pero syempre, yung mga vlogger ni Sara Duterte, papaasahin kayo niyan. Ang sasabihin, hindi, malakas naman si Inday Sayad Sayad tuloy. Si Sara Duterte, malakas naman yan 'di ba? So papaasahin kayo para yung
pera ng mga vlogger-vlogger na yan, magtuloy-tuloy. Diba? Paasa lang ba? O, alam nyo naman yung mga didilis, mahilig magpaasa. Diba? Okay. Ayan. Oh, alam nyo na. So, ito po, isunod po natin. Ito po yung karugtong ng topic natin na to. Idugtong po natin to mga pre. Okay? Asan na ba yun? Ito po, panoorin po natin ang video ito. About naman po ito kay Ted Filon. Okay? Ted Filon, sariling level mo, itaas mo. Wala kang pakialam kay PBBM. Huwag ka magsalita na itaas ni naman ang level ni PBBM na pati SSS Calamity Loan. Yung presidente na ang nagbo-broadcast, ang nag-announce. Unang-una, mga kababayan, wala masama sa ginagawa ni PBBM. Kasama yung serbisyo ng gobyerno niya. Ted Filon, dyan ka na lang sa trabaho mo. Focus ka dyan. Wag isa ka pa, inutil ka eh. Di ba? Inutil din po ito si Ted Filon eh. Maganda na nga yung ginagawa ng Pangulo, mali pa rin sa paningin niya. Ano bang gusto mo? Si Inday Sayad, yung makaupo, mas malala. Si PBBM, alam natin, pag upo ni PBBM, okay, bilang presidente, maraming kurakot na nakapaligid sa kanya, kaya nga iniisa-isa tinatanggal isa-isa eh. Pero, hindi naman ganun kadali yun. Diba? Imbis na tulungan mo yung Pangulo, yung bigyan mo ng ano ba, yung papuri, di ba? Para ganahan namang magtrabaho. Aba yung ginagawa mo, inihila mo pababa. Ted Filon, ano nga tayo? Sports nga tayo? Sa loob tayo ng drum, babatukan kita. Sports yun na may sampalan, di ba? O parang batok na rin yun. Sa loob kami ng drum. Pag sinampal ako ni Ted Filon, o ako naman, sasampalin ko naman siya. O, para pag naalog yung utak nito, ma-realize niya na mali siya. May kapalpakan siya. Ay na, kupal na Ted na to Ted Filon! Kaya shoutout po kay Michelle Reyes. Salamat po. Yeah. At Filon, wala akong alam. Ako dati kung taga-media, mga kababayan, no, para sa mga hindi pa rin nakakaalam. Retired senior editor ako ng isang nationally circulated na dyaryo, mga kababayan. Alam mo, Filon, wala akong alam na batas na nagsasabing bawal na presidente ang mag-announce ng SSS Calamity Loan. At kung di pa naiisip ng utak mo mababaw, okay na gawin yun ng presidente dahil kayo naman mga anti-PBBM, hindi na tapos-tapos sa reklamo nyo na wala namang ginagawa presidente. Alam nyo naman yung mga taong ganyan, hindi po nila titingnan kung ano yung magandang nagawa ni PBBM. Ang titingnan po nila kung ano yung sa tingin nila palpak. Kahit hindi naman po palpak, sasabihin palpak eh. Di ba? Sasabihin nila hindi nagtatrabaho yung Pangulo, walang ginagawa. No? Yun po yun. Hindi ko maintindihan bakit ginagawa ni Ted Filon yan. May nagbabayad ba dito? Kasi ako po sa totoo lang, hindi po ako mag-e-effort para lang manira. Hindi ko gagawin yun. Pero si Ted Filon, sanay na kasi yan eh. Okay lang mambatikos eh. Okay lang mambatikos. Pero, dapat, sakto lang. Yung nasa tama ka lang. Diba? Hindi yung parang may tama ka na. Over na eh. Overacting ka na eh. Diba? Batikusin mo kung sa tingin mo ito mali talaga to, di mali. Diba? Pero halos lahat na lang ng ginagawang hakbang ng Pangulong Bongbong Marcos mali para sa'yo. May mali ka na dito, Ted. Kailangan mo na ng ano. Ewan ko, pa-doktor kasi. Patingin ka siguro. Diba? Patingin ka na. Nakatakot yung ganyan. Bakit di ka muna magpa-check? Walang magawa eh. Walang magawa nga. Kaya, utak mo,
Ano? Pailon, level mo, ang itaas mo. Kung titira ka, yung Kung titira ka, yung pulburon, pailon. Pulburon tuloy. Ano ba tinira? Ano ba? sabihin natin lihitin mong tira naman na talagang dapat tirahin. Tama. Saka Pailon, Ang daming dapat tirahin dyan ng mga kawatan. Bakit nagpupokus kay Pangulo? Bakit? Diba? Ang daming kawatan dyan, yung totoong kawatan ha. Bakit yung Pangulo? Bakit galit itong si Pailon kay PBBM? Kayo, ano sa tingin nyo? Comment nga kayo. Comment nga. May alam ba kayo? Kung bakit galit itong Pailon na to, Ted Pailon na to kay Pangulong Bongbong Marcos. Comment nga para mabasa natin. yan pinupuna mo. Pero kahit minsan mga bayan pansinin nyo to, itama ko, hindi naman mali ako ha. Until a few weeks ago, Pailon, si Sara Duterte, halos araw-araw may banat. Tama. May PBBM. Halos araw-araw may press release kung ano paratang akusasyon, batikos. Araw-araw may vlog si Sara. Vlogger na yun. Mahilig yan si Sara makipag-rebattle. Vlogger na yan. Hindi na vice president ang tingin ko dyan. Travel vlogger. Nang wala siyang basihan. Kahit kailan walang nilabas na basihan si Sara Duterte, Pailon. Pero tinira ba si Sara kahit minsan? Wala. Walang pagtira yan kasi siguro kahit mamamatay naman tayo lahat, ano? Kasi tatanda naman tayo. Siguro papanindigan yan ni Ted Pailon, gagayahin si Ruben Padilla. Kahit mamatay siya, mangangamoy Duterte yan. Tama ba? Tama ba, Ted? Ted! Ted! Hey! Mangangamoy Duterte yan. Idol na idol niya si Sara no? Wala ko alam. Baka may utang na loob itong si Ted Pailon sa mga Duterte. Ano sa tingin nyo? Mukhang nangangamoy May naaamoy ako Baka may utang na loob. Ano kaya sa tingin nyo? Nag-congressman din si Pailon, for sure may insertion din yan. Nagmamali si Pailon, di ba? Baka may utang na loob to sa panahon ni Duterte. Ang balita na natatanggap ko pati sa mga kaibigan, Pailon, never mong binanata si Sara Duterte. Another example, just recently, si John Vic Rimulya, Pailon, halos araw-araw may press release. Pero wala ba nagsasabi sa akin na si John Vic tinitira mo na rin na ganyan, si PBBM lang. Garapal ang bias mo. Takot yan. Takot yan kay John Vic itong si Pailon. Takot! Kasi si John Vic Rimulya, bumabanat yan Di ba? Ang kayang-kayang banata ni Ted Pailon, yung mga tahimik na tao. Yun. Kaya tanong ko, Ted Pailon, bakit ganun yung ginagawa mo? Bakit hindi mo kayang banatan yung katulad ni John Vic? Bakla ka ba? Tatanong lang ako Masama po bang magtanong? Bakla ka ba? Diba? Mo, Pailon, yung level ng pagiging parehas mong itaas mo. Huwag kang makialam kay PBBM. At isa pa, wala kang karapatan makialam kung paano magtrabaho si PBBM. As long as hindi siya nakakaperwisyo sa bayan. Tama. At nalalaman na sa bayan na ginagawa niya, wala kang pakialam. Yung Ted Pailon, parang ano niya yan Parang katulad namin. Name namin sa vlog, Ballpoint Man. Parang ganun di ba? Pero yung totoong pangalan, hindi ko... Kasi ako kilala ko siya as Ted Pailon di ba? Titira ka, Pailon. Pipipilit din ganyan style mo na si PBBM lang kaya mong tirahin. Bakla ka kung ganun. Huwag kang magre-reklamo. Huwag kang titira sa susunod na Hindi pala, mali. Ikaw ballpoint na Sorry po, tao lang, nadudulas.
wag kang aayon sa mga magsasabi na wala namang ginagawa ang Pangulo, walang nagagawa, etc. Ha? Yung level ng bias mo, siguraduhin mo hindi na magiging garapal sa susunod. Pero ayon po sa karamihan na mga nagko-comment sa atin, ito'y pakiramdam lang naman ng mga taong bayan, no? Kung bakit ganun si Ted Filon. Ayun sa mga nagko-comment, bayad daw po si Ted Filon. Kaya tatanungin po natin itong si Ted Filon, di ba? Totoo ba ito, Ted Filon? Bayad ka daw? Ha? Ano sa tingin mo? Bayad ka daw. 'Di ba? Sabi nila 'yan. 'Di ba? Pagtatanong lang naman, wala namang masamang magtanong siguro, ano? Ayan magandang araw po sa lahat, Okay mga pre, anong reaction niyo dito? Comment down below para naman mabasa po natin yung inyong mga komento. Ayan para naman tingnan natin, no, kung ano yung inyong mga nararamdaman. Ayan. So, ayan,